Network Entertainment. Hello guys! Welcome to another episode ng HKM, pare. Ito na yung Pete Malone ng podcasting. Andren Bernardo. Kumusta kayo guys? And again, before we start our laters, yun na yung tawag ko sa mga letters, mga laters, kasi inaasikaso ko na siya very late. So, pusin na natin yung segment na nakaka-inerts. Nakaka-inerts! Bigla ako naisip kasi nagkwentuhan kami ng friend ko kagabi. Lalaki siya syempre kasi ewan. Yung communication talaga is key minsan, no? Kasi mas madaling mas matagal magtampo yung babae, I guess, sa mga lalaki. Kasi yung mga lalaki, kung ini-squash na nila yung beef or like nagsusorry, parang nagsusorry na sila, parang wag na natin pag-usapan pero sorry na. Alam mo yan? Like kung magsusorry ka, parang kang tanga kasi. Di ba? Parang ganun lang magsorry yung mga lalaki. Wherein kung magsusorry yung mga babae, tanginang halos 2 hours pa na usap sa phone. Hindi ko alam. Maybe it's just me, pero I guess sa paglalaki ng mga dudes, we never really were taught how to like express ourselves. Lalo na nung panahon namin ni Red, like nung mga late 80s babies, 89. Like that's when emotions were frowned upon. Like creativity was frowned upon. More sa family ko, I guess, than others. So I guess, yun nga, I'm trying to be more like open. Tas hindi lang masyadong parang gasty parate. So, yeah, communication is key kasi parang pag kinimkim, sinabi ata ni Rems tong statement na to, okay lang magtanim ng galit, wag mo lang i-water, wag mo lang diligin or something. Tas yun. That ends our segment. Yung nakaka-inerts. Nakaka-inerts. Yes. On to our first letter. Walang kwenta yun, by the way. Bakit? So, wala sabihin. Anong walang kwenta yung Wala ka sinabi. at all? Oh. About communication? Sige, go. Sige. Hiking Freak and Master Red. Tawagan nyo na lang ako, Wally Viola Davis. I have been with my fiancé for 3 years now. She's kind, sweet, and caring. Everything na mapapa-in love sa isang guy like me. Oh no. Kadalasan, siguro, like kadalasan pag ganito yung start, parang, but, di ba? Sweet and caring. Everything na mapapa-in love sa isang guy like me. But I'm still thinking about 2 girls na naka-fling ko noong college. Damn, boy. Move on ka naman, man. I kinda dream na makatuluyan ko ang isa sa kanila, but I went 0-2. Alam ng fiancé ko about them. Just to clarify, di pa kami noong nagkakilala di pa kami magkilala nung kilala ko yung mga girls na yon. I still follow them on IG and still imagine kung naging kami. One of them is a Morena Feinscheid and the other is a Chinita Baddie Bulls. Wait to move on, pare. Pero at least alam ng girl, okay, ano ba yung problema nitong guy na to? I love my fiancé, I really do. Sadyang natrap lang siguro ako sa thought ng dream girls ko. I always feel guilty. I want this to end. Paano ako makaka-move on? Sana hindi niyo ako matulungan. Salamat. Wally Viola Davis. Alam mo, you never really move on sa mga crush mo, I guess. Hindi. Yes, you do. Yes, yeah. Sorry, I caught myself. Parang ang sama niya kasi I've never been in a relationship. Like, I think about my ex, pero may anak na siya, may asawa na siya. So, I guess ikaw, man. Hindi naman niya ex eh. Oo nga eh. Pero, may fantasy pa rin na gusto mo siya makasama. Tas fiancé mo na eh. Alam mo, yayain mo na lang siya sa threesome. Yun na lang yung Tama. solution ko for everything. Yun ang 90% ng solution ng mga tao dito. Sabihin mo sa fiancé mo, oh, ganda nito, ng fine shite body na to, di ba? Pero I don't think, in all seriousness, hindi siya healthy. Kasi, ilalagay ko sa iyo, like kunwari,
paano kung ni-reverse mo yung roles? Tapos yung girl naman, nalaman mo yung girl na hindi siya naka-move on sa mga crush niya nung college. Tapos sinasabi niya sa isang podcast. 'Di ba? Parang ang weird din isipin. So I guess what you should do is parang how to move on from it. Ikaw na lang makakapagsabi niyan, bro. Like ako, kahit na naman sabihin ko tangina, ikaw pa rin yung huhugot ng gantilyo Like, Nang ano? gantilyo? Ano yung gatilyo? Trigger. Gatilyo. Gatilyo, par. Ikaw pa rin yung huhugot ng gatilyo Ano ba? Ano ba gusto mo mangyari? Alam mo, sa tingin ko, iwanan mo muna yung fiancé mo. Di pa siya nakaka-move on Ano mo yan? Gago. Hindi! Kasi, mamaya, wag mo na ipatagal. Tangna, this is a Death Cab for Cutie song waiting to happen, pare. Sarapan mo na lang magjaol. Ewan ko, sino bang... 0-2 ka Tapos umaasa ka pa. Tapos feeling ko hindi hot yung asawa mo. Bakit ka kasi magme-message sa podcast na to kung hindi ka satisfied, 'di ba? Baka di niya kinakain yung puwet mo, 'di ba? I think yan yung solution. Like, to keep your man, pare, I guess, girls out there, I guess, ano man, be open sa anal. Ako, ano ba gusto niyo mangyari? Gusto niyo bang mag-cheat? I'm kidding. So I guess, ang tanging advice ko is, maghiwalay muna kayo. Yun. Yan yung nakuha ko dun sa statement na yun. Okay. Next letter. Hello, Wakididu. You can call me Perry the Platypus. Long time listener, first time writer. And I need help convincing myself that I did the right thing. Oh no. Ano kaya ginawa nito? No? Umamin ako na ako nakasagasa ng bata. I met this girl while searching for the last missing part of my Gunpla collection. Oh, hell yeah. Fucking nerd. And she just happened to have it. She was selling it. So we started talking about that shared interest. I also found her cute and tried to extend the interaction beyond the item. Imagine we could eventually be friends or more. Eventually, I think I became a bit too makulit and eventually she stopped viewing or replying my messages. Oh no, you went a little too hard on the paint, pare. Even though before she used to see my stories, I also admit that during the time I became colder to my current girlfriend. Tangina, parang dito sa Gunpla girl na to. Partly because of our own issues, but also because I got caught up in the idea of this other girl. She no longer responds. I decided to delete our conversation as my first step toward moving on and stopping myself from overthinking about her. Please help me convince myself that deleting the conversation and trying to move forward was the right thing to do. Alam mo, man, si Perry the Platypus, I think tama ka. Tama naman yung ginawa mo. And I think ang importante, syempre masakit naman talaga kung tapos may girlfriend ka na wow, ang bait mo naman. Na dinelete mo yung conversation yung dalawa. Wait. Oh, tapos naging cold ka pa sa current girlfriend mo. Kudos to you, pare. For stopping that relationship. Ay, nako. Wala ka bang friends? Wala ka bang... Ito na naman same shit Tangina, kumakaliwa na naman Tangina Tapos sinasabi mo pa, I deleted my messages. It was the right thing. Of course it was the right thing. Ito, Gusto mo? Anong gusto mo? Reward? Reward? What, you want, a cookie? Yung Bitty Chris Rock? You're supposed to raise your kids. Tangina Sobrang baba na, ng standards ng pagiging lalaki ngayon. Sa kanila lang? Ha? Sa kanila lang. Sa kanila lang Kasi may mga iba, like, syempre, yung gawin natin ilagay natin sa issue nung sa guy na nagpanta siya kay Ann Curtis. Like, sobrang daling maging descending lalaki. Alam mo yan, wag mo lang gawin.
Huwag ka lang maging makulit, huwag ka lang maging creep. Mahirap ba gawin yon? Para bang, pag hindi ko ginawa yun, oh fuck, hindi ako lalaki, pare. Kailangan may GC kami, pare. Tapos, nagsisend lang kami ng nudes ng mga girls na nagsisend sa amin. Ang ina. Fix your life, pare. You need Jesus, pare, in your life. Kakainis eh. Overthinking about her. Ginawa mo pang shield yung girlfriend mo. Nako. Moving forward, yeah, tama naman. Inom ka na lang with your friends. Or better yet, start satisfying your girl, pare. Ang ina, naghahanap ka ng some rom-com story, yung naghawakan pa kayo ng the same gunpla model ng kamay. Alam mo yan? Ano to? Serendipity? Napanood mo yung Serendipity, Red? Fucking John Cusack. John Cusack, pa. Tsaka si I forgot her name. Kate Beckinsale. Kate Beckinsale. Yes. Bakit serendipity? Ha? Bakit serendipity? Kasi parang, yung umaasa yung mga tao kasi na may mga magical thing na, nandito yung number niya, matagal na palang kilala, soulmates. Fuck that shit, pare. Yung pen pal ko hot. Oo. Yung sa You've Got Mail, di ba? Oo. Just so happens, hot sila pareho. Alam mo, kadalasan, sa totoo lang, yung mga ka-chat nyo, pare, hindi sila ganun ka-hot, pare, pag nakilala mo. Hindi Kaya mo sila nasa chat. Oo nga. Sa tingin mo ba, bakit anime emoji? Yung profile pic nila. Kasi mukha silang yagit. Okay. Hi, guys. We are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today. Ooh, why? Who's drunk? Like right now. You're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Next letter. Hello, King Freak. Itago mo na lang ako sa pangalang Marit King King. Fuck, minus points ka sa pangalan. A 35-year-old married girly. Oo. Nandyan na, meron tayong female listener na isa. Dapat may button data dito. That may female listener button. Girl. Okay. Yung bata. Abay, sabi ko, stop. 4 years na akong nakabukod mula nang ikinasal ako. Pero umuwi pa rin ako sa parents ko once a month. Okay, very healthy. Madalas ko silang marinig na nag-aaway. Kakastart lang eh. Ay, no. Kadalasan si nanay ang galit kay tatay dahil sa paninigarilyo niya at sa kapatid niyang walang trabaho na laging humihingi ng tulong. Sobrang angas ng Sobrang real problem lang siya. Puta, yun na. Ano to? Tanging yaman problem. Ano yung conundrum? Wait. Kadalasan paninigaril niya at sa kapatid niyang walang trabaho na laging hinihingan ng tulong. May 3 anak ang tito ko at kahit may pwesto siya sa palengke, hindi niya inaayos kaya kay tatay pa rin siya tumatakbo kapag may problema sa pera or bills. Naiinis si nanay dahil retired na si tatay at hindi naman kalakihan ng pensyon niya. Pero hindi rin matiis ni tatay ang kapatid niya. Huy. Napapansin ko rin na medyo harsh. Sobrang mali yung context na nakuha. Hindi matiis na tatay ang kapatid niya. I can't quit you! Nagsisex sila sa taas na liempo. Ano? Just in case hindi niya na-gets yung pinipicture. Pinipaint namin picture. Anonymous naman siya. Go. Okay, hindi niya matiis ang kapatid niya. Napapansin ko rin na medyo harsh si nanay kay tatay kahit may ginagawa siya mabuti. Minsan, singhal ang kapatid. Kahit sa ibang tao, sweet naman siya. Dahil dito, minsan hindi na nagsasabi si tatay kapag kikitain niya ang mga kapatid niya para maiwasan ng away. Nalungkot lang ako kasi matagal silang naging
LDR habang OFW si tatay at parang mas maayos pa sila kapag mas maayos sila nung long distance sila. Wow. They probably were fucking each other, pare. Oh my God. Behind each other's back. Parang nag-cheat yun. Feeling ko nag-cheat siya. Hindi ko sinasabi nag-cheat siya. Pero baka nag-cheat siya. OFW. Tapos pala yung usiserang asawa. Wala na cheating. Dinagdagan mo pa ng cheating. Feeling ko meron eh. Bakit sila maayos? Ba't sila tumagal? Ha? Wait. Yung problema niya. Sa tingin mo ba may magagawa akong anak para matulungan silang mag-communicate na mas maayos? O mas mabuting hindi na lang ako makialam? Alam mo, men, Teka. So, nabuburat yung asawa kasi tulong na tulong si... si tatay kay kapatid niya na hindi niya matiis. Deadbeat. Oo. Tapos, sinasabi niya, hindi na niya binibisita tuwing family reunion yung tito niya. Kasi para makaiwas na sa away. Again, feeling ko, Sino hindi mo bisita? yung tatay. Ayaw niya may connection sila with the younger or older brother. Yung patapon. Oo. Tapos yung main problem ni Girl Lalouche is kailangan ba niya makialam? Dude, gusto kong gawin yung classic thing na matandaan yung magulang mo, men. Tangina, wag mo na isama yung sarili mo. Tangina, away. Mahirap kasi yung away pamilya eh. Tanging yaman situation yan eh. Kaya ang daming mga Pinoy movies na centered around family. Kasi sa totoo lang toxic yung Pinoy family eh. It comes from, I think, you owe something sa magulang mo. Which, to a certain extent, yes naman. Pero, ito naman pare, break the chain na and basta hindi sila nagsasakalan. Yung ganon. Pag mo natin, wag naman ganon. Kasi men, ang tingin kasi ito yung masaklap dyan na Marit King King, na pangit yung pangalan mo. Kasi, ang tingin pa rin nila sa'yo, yung baby girl nila eh. Tapos kung makikialam ka sa away nila, ang tingin pa rin nila sa'yo, ano ba alam mo, away namin, mag-ina to. Doon ka na sa trabaho mo. Doon sa boyfriend mo, iniwan mo naman kami, di ba? Kaya ka umalis dito ah. Tapos ngayon, nag-aaway kami. Tapos ngayon, may pakialam ka na. Nung nag-aaway na kami, samantalang greeting man lang, di ka nagsisend. Once a month ka lang bumibisita. Kasalanan mo rin Marit King King yan eh. Dapat nagstay ka eh. True. Sa bahay ng magulang mo eh. Totoo. Inabandon mo. Iniwan mo sila. Iniwan mo yung nanay tsaka tatay mo. Puta pa, di mo ba narinig yung anak ni Freddie Aguilar, pare? Sinilang ka. Actually, dating song din niya yan eh. Pia! 3 points. Ina. Pero sa totoo lang, huwag ka lang makialam, man. It will all sort out. Matatanda na sila. Tapos yung deadbeat mong tito, kasi kung sumama ka pa, baka sabihin pa ng tatay mo, pwede mo naman tulungin si Tito Jun. Sinabi ko lang Tito Jun kasi yan yung mga pangalan ng deadbeat na pangalan eh. Si Tito Reo mo, pautangin mo naman ng 50K, babayaran naman yan next month. Ang ina. Toxic family. Tanggalin mo na yung fuck. Nakaka-inerts. Huwag ka na makialam. Alam ko masakit, pero minsan wala kang magagawa. Alam mo yan, yung parang Horton, here's domestic violence. Nakita mo yun sa Family Guy. Tapos boom, boom, boom. Tapos sabi ni Horton, there's probably two sides to this story. Nice one, Andren. High five. Okay. 1, 2, 3, 4. Last letter. Hello, King Freak. May fetish ako sa mga tomboy. And we're back. We're back, pare. Another classic sa mga fucking incels. Pare, real ass dude of the week. Real ass dude of the week. Real ass dude of the week. Ina. Mahilig ako sa mga lolly goth girls. Okay, let's finish. May fetish ako sa mga tomboy. Lalo na kapag may girlfriend sila. Holy shit. May something sa masculinity nila na talagang nakaka-drive sa akin crazy. Kahit tinatago ko lang ito sa sarili ko, may kaibigan akong tomboy na medyo twink type ang build, short mullet ang na-faded ang gilid, smooth neck, slender shoulders, at kadalasan naka-baggy clothes kaya hindi halata ang figure niya kahit may sleeper build pala. Fucking pare.
Give this king a crown, pare. Sleeper bill. Sleeper pill. Yung pala tawag doon. O like yung Kapag pag di halata. hindi halata na bangin yung bod nila, pare. Okay. Kapag nagkakainuman kami, napupunta minsan sa sex ang usapan at kinukwento niya kung paano siya maminger. Tang-ina. Papakwento siya, malamang. Paano? Yeah. Alam mo, curious din ako. Ay, wag na. Tangina. Parang guy lang siya magsalita. At nakikitawa lang ako kahit deep inside, tinatamaan ako at Alam mo, man, Enjoy ka dyan, ah. wala akong ma-insert na joke kasi sobrang Sige. By the way, girls, huwag kayong masyadong magkwento like kung nagiging Next week, wala na naman babaeng magsasalita. wala na siya. Huwag kayong masyadong, again, not to like shame, basta huwag kayong makwento sa sex life yung masyado sa mga guys. Kasi alam mo yung gagawin nila pag narinig nila yun. Again, not all guys. Baka pagjakulan lang nila yung kunikwento mo eh. Diba? Kaya nga huwag mong sabihin eh, diba? Huwag mong sabihin ang katotohanan, namimingger ako. Okay. Kahit deep inside, nahohorny ako. Minsan tuloy, naisip ko kung possible bang may paraan para ma-open up sa kanya na may attraction ako. O kung mas mabuti na lang, pigilan ko ito dahil ayoko maging masamang tao. What do you think? What the fuck do you think, pare? Nakakatawa yung mga senders na sobrang obvious. Anong tingin mo tamang gawin? Nakakatawa eh, kasi ito gets like hindi ko kayo, it's a thing na okay, alam yung mali, pero minsan masarap gawin yung mali. It's tasty. It's parang, alam mo nga yung kaya kinain ni Adam at Eva yung prutas eh. Doon sa garden movie, inalok ako ng isang ahas. Pulat matamis na mansanas, pilit man hindi makaiwas sa mata ng Diyos. Mata ng Diyos ng wolf. Tapos, eto eh, temptation talaga is the thing eh, tangina. Like kunwari in a relationship ka, tapos may nakita kang hot chick, okay lang tumingin, I guess. Pero like, exciting eh. Exciting hanggat malabasan ka na. Tapos kung nalabasan ka na, fuck, mali pala tong ginawa ko. Okay, wait, ano pa nga? Nawala ako kasi... O kung mas mabuti na lang pigilan ko ito dahil ayoko maging masamang tao o masira ang pagkakaibigan namin. Sa ngayon, ang hirap lang pigilan lalo na kapag nagkukwento siya tungkol sa sex at literal na blue balls ang pakiramdam. Literal na blue balls. Parang GMA sitcom, ang girlfriend kong tomboy. Okay. Okay, sana hindi mo ako matulungan. Pero kung may paraan para mahandle itong nararamdaman ko ng maayos, makakatulong din siguro yun. Ay, nako. I'm in love with a tomboy. With a tomboy. Siya ay naka-Mio at Chicago Bulls jersey. Wag ka na. Alam mo naman na gusto niya iba eh. Gusto niya ng kepias, hindi burat. Tignan mo kung ano nasa pagitan ng dalawang paa mo ngayon. Tignan mo. Vagina ba? Hindi. Rat boo. Kaya wag ka na umasa, men. Ano ka? Sobrang gwapo mo? Macha-change mo yung literal genetic makeup niya? Yung genes niya, yung horny genes niya? Yung kasarian niya kung sino siya? Keep it na lang to yourself, pare. Pwede ba, like, ikaw lang ba? Ito, fetish din kasi yan. I've heard like gay dudes. There are gay dudes who want to have sex with straight men. Hindi gay men Kasi parang challenge para sa kanila daw na gawin yon. Parang ito yung ginagawa niya, yung reverse version na, I can turn this tomboy into a tom girl, pare. Pero hindi mo magagawa yun. Kasi, gusto niya ng girls eh. Ikaw ba, Red? Gusto mo ng girls, di ba? Oo naman. Meron bang sobrang hot na guy na mag-change
Oo. Sino? CM Punk pa. Neon Lights! Tapos pagkatapos siya mag-sex, like, nakaganon ako, babe. Kumusta Tayo pa ng burat mo. yung Pepsi plunge ba? Sino si CM Punk? Ganda ng episode na to. Oh my God. Thank you so much for watching. And mag-send kayo ng letters. Actually, ang dami nag-send, Red, kasi ang ganda daw nung last episode. Ang problema lang daw nila, sa kanila nabibitin sila sa time, sa oras. Ako, feeling ko maboboard sila pag lalagpas pa ng isang oras. Oo. Kaya nga kasi yung mga segments, di ba, ng kunwari Cool Pals or like yung mga Jimmy Kimmel letters or kaya sa podcast letters, yung mga nagsisend ng letters, maiksi lang kasi pag tumagal siya ng mga isang oras, medyo boring. I think perfect na yung 30 minutes. So send lang kayo sa hindi kita matutulungan 6@gmail.com dito. And thank you for watching and babushkis! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.